Para sa mga mahal ko sa buhay, kung matatagpuan nyo sarili nyo sa ganitong sitwasyon, tingnan nyo kung makakatulong sa inyo kapag ito ang inyong gagawin. Tingnan nyo kung iba naman ang inyong gagawin kapares ng ginawa ng ibang tao. Mayroong nag-text na ano raw ba mainam kung magre-retire daw ba tayo dito sa US or Canada or sa ibang bansa man like Australia, London, o kung saan man bansa kayo nandoon, kung yun daw ba ay mainam kesa mag-retire tayo sa Pilipinas gawa ng yun ngang universal healthcare na inaasahan natin na parang katulad ng healthcare sa ibang bansa na hindi tayo masyadong mahihirapan sa pagbabayad ng medical bills natin kung sakali ay tayo ma-hospital ay hindi pa na ipapatupad. Kung ipapatupad na sana ito, pwede na tayong mag-retire sa Pilipinas. Pero dahil sa wala pa nga ang gasto sa Pilipinas ay kaunti lang. Dahil nung minsan tinry ko yon nang umuwi ako nang mawala ang isa sa parents ko, ay natry ko to for about 3 months. Ang gastos lang namin noon ay sa pagkain lang, sa bills, sa utilities. Yun lang ang gastos namin. Yun ay kung halimbawa at ang bahay doon sa Pilipinas ay bayad na rin katulad ng sa nasa ibang bansa tayo gaya ng US or Canada. Kasi kung-compare natin sa Canada or sa US, para sa US kung saan ako nakabase, dahil sa nga hinahantay ko pa yung universal healthcare sa Pilipinas, gastos namin every month ay ito. Ang property tax, which is amilyar sa Pilipinas. Nung nagtanong ako sa Pilipinas kung magkano yung amilyar nung pinamana sa amin na lupa at bahay, ay wala pang 2,000 piso sa loob ng isang taon. Pero dito naman sa US, ang amilyar na kailangan bayaran ko ay 5,000 sa loob ng isang taon. So, kailangan naming mag-save ng 1,000 every month para sa amilyar na to. Kung makakaipon ako ng 5,000 for 5 months, meron pang dapat kaming bayaran sa federal taxes pagdating ng tax return season, na bumabayad kami ng 4,000 dahil hindi kami masyadong nagpapakaltas ng taxes. So lumalagay na talagang kailangan 1,000 bawat buwan kami dapat na mag-save ng pambayad dito sa mga taxes na to. Ngayon, pagdating naman sa utilities, ang bayad sa utilities pares ng kuryente ay average ng 250 a month. Sabi ni Mrs., ang tubig daw ay mahigit 100 na. Ang gas na ginagamit namin panluto, kasama na rin sa pagpapainit ng bahay, ay mga 200 mahigit na. Ang electricity bills namin, dahil nga sa naka-centralize ang aircon, ay $200 na. Pagdating naman sa car insurance, ang bayad din namin ay mga 180. Pero gaya ng meron kaming bagong driver, ang insurance namin ay tumaas ng 400 na every month. So, isipin niyo yun. Halos kulang-kulang $2,000 ang nawawala kung halimbawa
at nandito kami sa Amerika. Pero kung nasa Pilipinas at naipatupad na sana yung universal healthcare, napakalaking tulong sa mga OFW at sa mga mamamayan kung maipapatupad yun. Siguro tataas ang antas ng pamumuhay natin kung yung universal healthcare ay mapapatupad sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit hindi pa na ipapatupad. Sa mga balibalita, ang ating karaniwang copay ay karaniwang 40% to 60% ang binabayad natin kung tayo ay ma-ospital. Kaya yun ang sinasabing huwag tayong magkakasakit sa panahon ngayon. Matagal nang naipasa ang universal healthcare sa atin sa Pilipinas, pero hindi pa rin ito naipapatupad. Hindi natin alam kung bakit. At yun ang inaabangan ko. At pansamantala, ang ginagawa ko muna ngayon ay nandito muna tayo sa US, no? At inihintay natin na dumating yung panahon na yun. So sana meron kayong natutunan sa kaunting kwentuhan natin ngayon. Hindi nga ito nakakatawa o pampalipas ng oras, pero sama-sama naman tayo na nag-aasam na sana gumanda pare-pareho ang buhay natin. Sa inyo ng mga mahal ko sa buhay, kung nagtataka kayo kung paano kami nakarating dito, nakalipat dito sa US, ang ginawa lang namin ay kinumpleto namin ang mga requirements. Walang iniwan yan sa kung gusto mong manirahan sa BGC area. Kung ano ang mga requirements sa BGC area, yun ang kailangan naming kumpletuhin. So kung gusto ninyong manirahan sa ibang bansa, tulad dito sa US, Canada, New Zealand, Australia, kailangan lang na kumpletuhin natin ang mga requirements. May mga nauna na sa atin, at kung susundan natin yung mga nauna sa atin, kaunti na lang yung kailangan nating kumpletuhin kung merong mang pagbabago, dahil kung ano naman ang mga requirements nila ay karaniwang ganun din ang requirements para sa atin. Tingnan nyo yun kung hindi totoo. At ang kailangan lang naman dyan ay oras. Yung lumilipas na oras, kung sasamantalahin natin ang bawat libreng oras na lumilipas sa atin sa bawat araw, mas mapapaaga ang paglipat natin dito sa pinapangarap nating lugar. Bawat taon na lumilipas ay taon din na nadodoble yung naiipon natin. At kung lumilipas yun ang nawawala sa atin. So tingnan nyo yun. Kung hindi totoo, sa susunod, iba naman ang pagtsatsa natin.